invaluable time, knowledge, and expertise as a resource speaker during the second National Conference Workshop. This 2025 Basic Education Quality Access and Child Protection held on October 28, 2025 at Swiss Bell Hotel Blue Lane, Manila. Your inspiring insights, theoretical influence, and professional contribution on the topic educational subsidies and access to quality learning have greatly enriched the participants' understanding and strengthened our collective commitment to uphold quality education and child protection in all schools. Presented this 28th day of October 2025. Oo, lakad lang picture. Pwede ko nga lang yung shake it. Pangalan sa akin. Sir Louie, ako mo yung kakaliw mo na ko dyan. Wala po ka naman natin, sir. Hi, hindi po. Hi, good afternoon po, no? At ating lahat, especially to Sir Duterte, Duterte, at sa ating mga participants, school principals, and school owners. Okay, sa pong magandang araw. Sa ngayon po, no, mukhang mula umaga nakaupo po kayo, no? Siguro I want to invite you to tayo ng konti. Ayan. Kasi nga po buhayin natin, ano? Okay. Bago po ako napunta sa PTA, ako po ay isang dance instructor, dance teacher. So I teach dance sports since 2003 sa mga schools. So meron po tayong palarong pambansa, ang ano po dito is started with our advocacy, no? Learn to be, teach to be, pass it forward program. Okay, ano ko po dito, no? Sino po nagpo-forum dancing dito? Okay, so wala po. So ngayon, let's do an exercise. Kasi nga po, ano, is, buhayin po natin yung ating, ano, yun. Okay? Papakita ko po sa inyo, sino po marunong mag-cha-cha? Okay, good. Ito po yan. So ngayon, okay. Makita ko po dito, no? Siya sa ating sir, ating instructor. Ako naman, dance instructor, dance teacher. I'm one of the pioneer dance competitor who competed in Malaysia and Singapore. Singapore and Malaysia. So, nakapag-champion naman. So, dance sports bridges the gap between the poor and the rich. So, yun po ito. Okay? Ang ano po dito, siguro, okay, lagay po natin yung ating paa together. May nagtataka po kasi, ano, paano po kay Sir Budyo, ang akala po kasi ng iba is dapat makepos po ang sayaw. So ngayon po dito, okay, ito po ang pagtayo po ng kembot, no? Is yung dalawang tuhod niyo po, naka-straight, then papalututin niyo po yung isa. Yan, 1, 2, 3, 4, and 1. Okay? So ngayon, in every count, sa ating paglalakad, pagdating po sa sales and everything, lahat po yan may sayaw. Habang po pinaglalakad, at lahat po ang ginagawa natin, even though tayo nakaharap sa blackboard, no? Okay? What we will do is, okay, kakount po tayo na 1, 2, 3, 4, and 1. Okay? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 1. 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1. Okay,
Okay, wala akong narinig na ano, no? Na bibilan, okay? Okay, bilang po tayo, ano? Para konting buhay po natin, okay? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 1. Okay? Hindi po gagalaw ang balikat. No? Kasi kapag pinagalaw yung balikat, ganun po kayo, no? It's the body bringing the head. Yan po yung aming unahan, okay? It's 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, cha-cha 1, 2, 3, cha-cha 1, 2, 3. Okay, second step is side one. Ano siya, no? Ang sayo po kasi apat lang po yan, no? Forward, backward, side left, side right. So, ibig sabihin lahat na po ng sayaw, pwede niyan pong malaman. Okay, let's do this. And 2, 3, 4, and 1. 2, 3, 4, and side. 2, 3, 4, and 1. 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 2, 3, 4, and 1 inside. 2, 3, 4, and 1. 2, 3, 4, and 1. Okay, palakpakan po natin ang so, nagising po tayo lahat. Okay. Okay, may konti lang po ang video presentation. Okay. Kung bakit po ako napunta sa PTA. I was featured in Mel and Joey. Sige, okay lang. At siguro, kita ko na lang, okay? Pagtok na lang natin, kakantahan ko na lang po, okay? Okay, sorry. Okay natin. Okay, I was featured in Mel and Joey in 2007 after started kasi teaching dance sports for free in different schools, different provinces, in municipalities ng buong Pilipinas po. So, kaya nagkaroon po tayo ng dance sports sa ating palarong pagbansa. So, ano po dito, I gathered street kids, Pagpasay, and then last Sunday, nag-champion na naman po, and then for the past 2008 to 2014, champion po kami sa NCR. So, that's what we do. So, ang ano po namin dito, nagtuturo kami sa step, napagsayaw po namin yan. So, ngayon, tuturo din po kami sa mga bahayan po natin.
So yun yung mga bata na i-introduce ko sa volunteerism. So yun po ang istorya ng PTA. Okay? Ang ano po dito, okay. Wala. Okay, empowering the PTA's role in family and school community. Okay? Ang ano po natin dito is bridging gap, building future, advancing quality access, and child protection in basic education. Inclusion of private school, no? PTA as member of local school board together with CSO PTA, no? Ang karamihan po kasi, no, ang aming amendment kasi is to include ang ating private school PTA to be part ng local school board kasi nga po, no, makikita po natin both parents is nag-aaral po sa both public and private schools. So especially in pandemic, most of our students ng private school went to public. So yun po yung nangyayari. Sa ngayon po, no, may problema po tayo kasi sa knowledge about special education fund. Hindi po na isasama yung ating mga private schools. So sa mga private school owners, napakalaking bagay po nito. Okay. So ito po tayo ngayon. The PTA as a bridge between family, school, and community. Okay. The Parent Teacher Association serves as a vital bridge that connects the family, the school, and the community. It fosters unity and cooperation among parents. Balik natin. Yes. Among parents and the PTA transforms collaboration into community action, the strengthening of partnership between home and school. The PTA as a link between parents and teachers. Parents and teachers share a common goal. Itukin po natin yung bata sa welfare. Open communication is to be established to discuss student needs, school programs, and classroom support. This space allows families to understand the learning environment and provides teachers. Okay? Ang first amendment po namin na ginagawa ngayon is yung na sinabi ko sa inyo na ang ma-amend ang ating local 7160 local government code, ang pag-include po ng ating local, ating private school PTA at saka CSO PTA together with the PTA as representative to local school board. Kasi nga po, if the parents alam po natin ang may special education fund, we can do what we did in Pasay. Okay, sa Pasay po, okay, nakita namin yung budget ng city. So in 2013, nagkaroon po kami ng financial assistance na 300 pesos. That was 2013 when I first came sa PTA Federation President. So in the later part, naging 500 siya. So in 2015, I started gathering aircon ang second hand. So I asked from my friends, meron tayo mga government offices na talagang natatapos. So I got the second hand air conditions. Then I installed it in one of the schools, no? So after that, nagkaroon na po kayo ngayon is kami po ang allowance ng mga estudyante namin is 1,000 pesos per student. Sa public lang po yun, no? And then ang ating DOST, science spend is 1,500. So for 10 months, meron po silang allowance. Plus ngayon po, ang Pasay po is 80% lahat ng public school namin. School rooms, no? Naka-aircon na po. So yung best practices na po yan. So ngayon, bakit po namin hinahabol na ma-amend? Kasi nga po, di ba, meron tayong voucher program. So, hindi lang po dapat yung allowance, dapat po kasama po yung ating mga private schools. That's yung target ng National PTA. Isa po yan, ano? So, napakalaking bagay po
Okay? Na ma-amend yung ating, ang ating, guro, you can help us. I ask help from PASPA and Dr. Attorney Joseph Sada and Mr. Henry Quintero. Okay? The PT is more than organization. It is a movement of partnership. Sabi ko din. Wala. PT is more than an organization. It is a movement of partnership and shared responsibilities where bridging families, schools, and communities. The PTA creates a strong foundation for inclusive, quality education for all learners. Together, we can build a future where no child is left behind. No? The PTA and the school. The PTA supports the schools by helping implement the school improvement plan for public schools, participating in Brigada Eskwela, ensuring transparency and accountability in school projects. It also provides assistance in creating safe, inclusive, and child-friendly learning environment. Okay? So, ano po dito is ang nangyayari po na sa atin ngayon kasi ang PTA kasi hindi pagdating po sa mga schools kapag marunong na is hindi na po na-acknowledge, napapalitan na po ng iba. So, ano po dito, kung makikita niyo po, when I became the PTA Federation President in Pasay City, I went to Singapore. Okay, I coordinated with MOE, Ministry of Education ng Singapore. So makikita niyo po rito, sinama po nila ako sa seminar ng PTA. Napakaganda po ng PTA nila, no? Kasi yung education system nila doon is free, kompleto po. Plus yung ating mga PSG, no? Parent Support Group, they are called PTA. PTA natin dito, pagdating sa kanila, is PSG. So meron sila po almost, every school meron yata silang allowance ng $2,500. So, marami pong subsidy na binibigay sa ating mga PTA, which wala po sa atin. The PTA and the family and the child's first school and parents are the first teachers. The PTA empowers parents by offering training, seminars, and programs that improve parenting, discipline, and involvement in a child's education. When parents are engaged, children are motivated, disciplined, and successful in school. So, for experience po, since ang National PTA po kasi is 11 years na po. So, it started in 2013. Na-invite po kami sa Congress agad. And then, for the past kasi, since 1976, wala pong PTA na talagang gumagawa ng policy. Hindi tulad nga po sa sinabi ng ating kaibigan, ng ating teacher ng karate, si Sir. So, sa US po is congressman po, ang ating mga PTA. I was invited din po to be part of the list for every election. I'm being invited, but I turned it down kasi nga po, wala po kasi sa advocacy ng ating national PTA. Maybe soon. And then, sa nangyayari po kasi sa atin, hindi po masyadong maganda ang sitwasyon natin pagdating po sa ating mga implementation ng DepEd guidelines, especially sa parents. Okay. The building unity and bayanihan, when the PTA brings together the families, schools, and the community, it strengthens the spirit of bayanihan. Working together for a common goal, this unity ensures that all children, regardless of background, have access to education, safety, and opportunities to grow. Okay, sa mga audience po natin ngayon, school nasa private school po kayo, no? Okay, kasi nga po nagawa namin presentation is public, no? But ang anak ko po kasi ay naging presidente po ako ng Southeastern College. That's also a private school. Then San Isidro, Catholic School. Then Santa Clara, no? So Santa Clara naging treasurer naman ako. And then, nung nag-request yung aking alumni principal
Kaya ako nalipat sa public schools. And then, doon ko po nakita na malaki po, imbis na magturo ako sa bata, mas malaki po yung mangyayari kung magulang po ang matututo. Okay, I have a very sad experience, okay. When I first came, kasi nga po, di ba, meron tayong, bago kayo mapunta sa federation, okay, mag-election po, di ba, yung ating mga PTA sa PTA, homeroom to school PTA to federation. So, wala akong idea what is PTA, kasi nga, I only teach dance sports in every school in Pasay. So, ang nangyari po dito, so lahat po ng estudyante, nanay ng aking mga estudyante is puro pala presidente. So when they see me, sir, PTA ka pala. So after that, they elected me as a PTA Federation President. So, wala po akong idea. This happens in the Philippines. Po, Pilipinas po yan. Wala po silang alam ano po ang PTA. Maski po ang estudyante sa ngayon, so sa ibang estudyante, whenever I go, hindi nila alam ang PTA. So, maski siguro makikita po natin dito, ang PTA po kasi, ang membership po niyan is, kapag kayo po may anak na nag-aaral, may po kayong nag-aaral, is automatic member po kayo ng PTA. Okay? Kapatid, kuya, ate, tiyuhin, tsaka ano po. Yung mga nag-handle po ng mga bata is automatic member ng PTA. Ganyan din po yung yan po yung tinanong ko din po sa ating mga sa Singaporeans, sa ating mga kasama. Talaga po mas kapag-utilize nato. Okay? So, isa po dito, ang una ko pong tanong, kasi nga po, Federation President, that was in 2013, July. So, what happened? Ang una ko pong tanong, ma'am, sa aming SDS, ano po ba ang duties and responsibilities ng Federation President? I got a good answer po. Walang pakikialaman yung ibang school. Pakialaman mo lang school mo. Pagdating ng signing ng Special Education Fund, pipirma ka lang. So, delegate to sa mga presidente. Hindi sila pumayag. So, I request a meeting na ikiharap yung presidente na yung SDS namin. By the way, galing na, hindi nyo na kasi nakita yung aking Mel Joey feature. Okay, galing po ako kasi sa DOJ and also the customs and other government. I work with us close in sa ating mga high officials. So, yun po yung nangyari sa akin. So, before I came from So, nakita ko po yung mga kalabuhan sa sa customs, sa DOJ, sa ating mga So, I think, when I contemplated, sabi ko, PTA is my calling. Not just teaching dance sports for free. Kasi nga po sa dance sports, is a very expensive sports. You need to take a lesson for about $100 for 45 minutes. US po yun, And then kapag po dito, talagang napakamahal niya. But, so we need to do volunteerism. So we teach lots of kids. I have 200 scholars at the others on the stage. Kaya na po dito, is, so when I saw that, sabi ko, nakita ko yung pwede kong i-apply yung knowledge ko to help our students. The education, yung batas, and then how to develop the education in the Philippines. Kailangan niyo po yung partnership with PTA. You know why? Ang isa pong PTA, they serve for 12 years in one school, in one students. Kapag katatlo, apat ang anak, they stay there for 20 years. And even, natapos na po yan, okay? Meron po silang apo. So, lifetime service ang PTA sa isang school. Gets?
Okay, so any question? Baka sa term of office, sa term ng PTA. So ngayon po dito, no? Okay, hindi po nababawasan ang PTA. Dumadami po. Dumating po ang PTA, National PTA, kasi nga po wala pong policy. Okay? Wala pong duties, malinaw na duties and responsibilities. SPT. So, ang una ko pong ginawa is, ito po. Teachers Okay. Association. I researched kung ano po yung history ng PTA. So makikita po natin dyan, ang PTA sa Pilipinas started with Presidential Decree 603 in July, but was signed in December 10, 1976 during the time of Marcos. And sa US po, is 125 years na po ang ating PTA doon. So, kung nagagawa, and then, makita po natin dito is the first National PTA Summit through my suggestion. Then we organized a National PTA Summit in 2014. 2015. Hindi po mabasa. So, they gathered all the federation presidents ng mga division, 3 days, 2 nights, all expense paid, transportation, accommodation. Tatlong araw po yung first National PTA Summit in Diamond Hotel. So lahat po doon kami nakita-kita. So my idea is to unite the PTA. St. Mark. Kasi nga po, napakalaki po ng bagay, napakalaki po ng duties and responsibilities ng ating mga parents sa PTA, sa mga schools, no? So ngayon, kung mangalagaan niyo po yung PTA, gagaling po yung school. Why? Number 1, okay? Ang mga teachers po kasi, no, may protocol, ang school owners may protocol, but they cannot ask our city officials. So, you can use the parents kasi nga po sila ang voters, no? Meron po tayo mga PTA na barangay captain, they can access the city funds, the municipal funds. So, yan po, no? And then also, marami po tayong magagaling na PTA professor, lawyers, doctors, na mga kasama ko. Meron po akong kasama na taga-NCR na dating education supervisor, si Dr. Jocelyn Marshall. Sino po nakakakilala kay Dr. Jocelyn Marshall? Siya po yung supervisor handling the bata ng pambansa. So siya po yung kasama namin dito sa aming National PTA. Okay? And most of our advisors are school principals and superintendents. So yun po dito, and then yun po, no? And ano po dito sa ngayon is 125 years na po ang PTA. So sa US, meron po tayong PTA America, dalawa po yan sa PTO, meron po tayong Europe, meron po tayong Asia, and meron po tayong Germany na active. So yan po dito, no, during sa aming mga presentation, so lagi ko po nakakasama yung Global Peace Foundation from different, no? Also yung UNESCO, something ganyan. So, doon ko po nakikita, napakaganda pala ng PTA. It helps the schools, it helps the child. So, yun po yung kumbaga at least, it will be part ng ating education system. Ito po, makita niyo po, malabo, maliit po kasi, no? Andiyan po yung National PTA of America, PTA.org. Siguro, marami po silang programs na pwede niyo pong tignan, ano? I-search nyo lang po, PTA.org. So, ando na po yan. Pwede niyo pong i-partner yung mga fundraising sa school, yung mga dapat gawin ng parents. So, ayan po yan. Siguro, you can take it down, PTA.org. So meron po tayo. Okay, ang School Parent Teachers Association, that's namin school.
Okay, School Parent Teachers, okay, School Parent Teachers Association. Yan po yung magagaling sa HRPTA. HRPTA is home rule, no? Sa mga rooms yun. And then mag-election po yan para magkaroon ng presidente ng school. Dati po yan is GPTA. So ngayon, nagkaroon po ng amendment. First time na magkaroon ng amendment. Okay? Na ginawa na po siyang SPTA, School Parent Teachers Association. Hindi na po siya GPTA. Yung amendment po ng PTA guidelines, DepEd Order 1950, DepEd Order 54, series of 2009, pinapalitan po namin through our suggestion. Ako po yung nag-petition. Binigay ko po yung, kasi nga po, kulang po yung ating duties and responsibilities, hindi po identified kung ano po ang mga duties ng parents. Hindi rin po natin, kasi karamihan po ang ating mga, sa generation namin, sa PTA, most public schools, hindi naman po mahilig magbasa. Pero mayroon po tayong magagaling na PTA na coming from private schools, na nasa public schools. Sa public schools po yan. So, we started through this website ng PTO, German PTA, National PTA of America, in Singapore. So, nakita ko po yung ginagawa nila. So, maski nga sa series sa Congress, no, they adapt yung mga first world countries education. So, ang ating pong omnibus guidelines ng ating PTA comes from first world countries like US. So in fact, after 16 years, I started asking DepEd na magkaroon ng ng amendment to adapt yung PTA guidelines ng ibang bansa. So from 10 pages ng DepEd Order 54, no? That's a PTA guidelines, naging 75 pages na po ang ating omnibus guidelines pattern from USPTA. So, na-adapt na po yun, and then dinilibrate po namin through Zoom. So, ang ano po natin ngayon, PTA guidelines, omnibus guidelines, DepEd Order 013, series of 2020. So, ngayon, medyo klaro, and then, sa ngayon po, marami pa po kami pinapa-amend. Kasi nga po, kapag ang ating PTA is educated, wala na po problema sa ating mga school. Kami na nga po yung magkatrabaho niyan, okay? Kasi nga po, kung makikita po natin, kaya nga sinasabi ko sa aking mga PTA, huwag na kayo mangolekta sa magulang, okay? Yung mga, huwag na po siyang compulsory collections. Gawin po natin is pledging. Mas malaki po ang pledging. Like what happened in one of my schools, kasi nga po, kumbaga at least as an advocate and a volunteer teacher, ayoko pong makolekta yung mga bata. No? Kasi nga po, kapag kami po nangolekta sa mga bata, meron po tayong mga magulang talaga pong walang-wala. So, tatahimik lang po yan, at meron po tayong mga PTA na talagang aggressive, no? Sa paniningil, hindi nila alam, sa paniningil nila, causes dropout, cutting classes. At saka, yun po yung naging cause ng away ng magulang at parents. So, yan po yung tinatawag natin na, kumbaga at least na siguro dapat po, tingnan po natin yung ating mga magulang, na kapwa natin magulang na walang kakayahan. Huwag po natin singilin, kumbaga at least saluhin po natin, gawin po natin, kung meron ako, huwag ka na magbayad, ako na. Usually, ganun po ang practice namin sa Pasay. Okay? And then, so ngayon po, kumakalat na po yan kasi nga, yung best practices ng different cities, divisions, nakukuha na po namin, and then nagiging unite na po kami. So, at gumaganda na po yung ating PTA, no? Okay, ang tanong ko po dito, no,
why and what other first world countries have active PTAs, while Philippines PTA limited duties to do fundraising and collection land. No? How many years does a PTA stays in schools? There's a need for empowerment. So sa ngayon po, marami na po kami ginagawang policy, no? Sa ating mga PTA. Okay? Gusto, siguro sasayaw ulit tayo kasi medyo minantong, no? Meron po tayong susunod. Sa susunod po kasi, sa 30, si Dean Henry, kung makakandito po kayo sa 30, pag siya po ay tumayo dito, lahat po kayo magiging. Meron po tayong, yung aking chairman, vice chairman, si Henry Tinidero, si Dean, no? Pagka siya po ay andito, sigurado po lahat kayo kasi napakagaling po niya speaker. Okay? So ito po yan, how many years does a PTA stays in schools? There's a need for empowerment. Yes! Sa tulong po ng ating mga principals, school owners, alagaan po ninyo yung PTA nyo. Pag-aralan nyo po yung DepEd guidelines for PTA. Siguro 90% ng buong DepEd teachers hindi po alam yung guidelines ng ating PTA. So, pagka marunong po yung ating mga PTA, no, napakalaki pong bagay na makakatulong sa school at sa bata. Okay. Empowering families through education. Okay, ako po yung dating steering committee chair ng Children of Asia in Cebu. So what we did, my idea is to have a PTA trainers training course. So for 2 years, nakagawa kami ng program, nakagawa kami ng module, and then, so inuunti-unti po namin. So mag-i-start kami this December sa ating National PTA Week. Kasi nga po, yung National PTA Week, since 2006, no, ipinupus na po yan sa Senate Congress. But until now, hindi po na-approvean. Kasi nga po is wala po mga tao. So with the help of teachers, school owners, to empower, no? Siguro we will start with you. Maski nga po tayo lang, we start the National PTA Week this December 4 up to 10. Ang ano po natin kasi, PDC's 14, Right of Children, and then Article 77, PTA, schools should have PTA in every school. That was Article 77 of PDC's 03. So that was signed December 10, 1976. Kung sineselebrate po sa Amerika yan, February 17, at sa Europe naman po is June. Sa atin po is December. So we will start this, I'm inviting you to celebrate the National PTA Week this coming December. We will come out with, kasi nga po, last October 18, we have the PTA Caravan. Sasabay na po namin yan sa PTA Week. So, ang ginawa po namin sa Cebu, sa Children of Asia Project Unit, so we created a module. So nasa DepEd po yan, partnership. I gave then last December, so malapit na mag-December, so we will follow it up now. So yun po, dapat po natin mag-train with the help, no? To empower your PTA, no? Kasi nga po, di ba, ang mga teachers natin, they cannot go directly to request. No? Gamitin po natin ang ating PTA to request for funding. Marami po pa. Okay. Nakita ko po yan in 2014. No? I was in Congress in 1998. No? As the head PI ng Malacanang. So, yun po yung nag-experience ko yan. No? Okay. By the way, street kid po ako. So, ang ano dito, so nakita ko, this is coming from the heart. Laging abono, PTA laging abono. So, when transport changed my life, and then, senior ko po yan sa ating mga estudyante. The PTA roles and strength in schools, parents are not outsiders, no? Kasi nga, karamihan po ng ating mga iba-ibang principals sa public, at saka mga teachers, mga faculty heads. This is what experience
masakit po, no? They treat us as outsiders. Nakalagay naman po talaga, kami po yung stakeholders, kami po yung parang may-ari ng mga public schools. But we do that ano po niya, kasi we also follow kung ano po yung sabihin ng principal, at napakaganda po ng ating mga guidelines. No? Okay. Schools do not stand alone. Behind every strong school is a community of parents, teachers, and citizens working together. This is the true spirit of PTA. Okay. May nasasabi po, for the past, no, kung ano ngayon, tinatanggal po nila yung PTA. So, I explained it to them, may batas po na dapat pong sundin. So, yung mga nakita ko po yun, tulad po ng ating ABC High School, okay, tinanggal po nila yung PTA. Kasi nga po, meron po silang pinapalakas na field trip. Okay. Sino po nagpapa-field trip? Okay. So sa field trip po kasi, no, hindi naman po sa lahat, no? Okay. Sa Makati po, libre na po ang field trip. Sa Pasay po, next year, libre na po yung field trip. Public. Okay. So, ano po natin kasi ngayon, okay, kasi nga po, no, what I exposed, no, okay. Private meron, okay. Ano dito, isa lang po sa nakita ko yung ating mga state colleges, kaya nga nasa state colleges, nagpapag-filter. Medyo po, masakit pong tingnan kasi nga po, yung nasa Cebu ko, during Children of Asia, no, nakita ko yung isang state college. Nakasabay ko sa kwarto, daming bata, siguro mga 6 na bus. Magkano yung ano nyo? Ano po ito, tourism, no? Magkano po yung visit nyo? 24,000. See? Okay, kasi nga po, when I became the president in 2013, I was offered 5 pesos per student. So we have 50,000 students. So that will be 250,000, right? Tiga gawing ani. So meron ako 1.1 million, 1.2 something yun, di ba? Okay. I turned it down. After 3 months, they asking me if I will approve it. So I just turned it down kasi sabi ko nga sa kanila, I have kids, no? Ang ano po dito is, ano, yung ano po yun, yung PESPA at saka NAPSI. So yun po yung ano, so nakita ko, sabi ko, bakit ganun? So kumbaga para bang, okay, naranasan ko po yan noong 2008 when I became, nag-aral ulit ako sa LCU. Okay? At the age of 2008. I'm 66 years old na po. 66, grand senior na po ako. Ang ano po dito, bumagsak po ako sa LCU, ng isang subject at the age of 50 something. No? Dahil po sa field trip. Okay? So, yun. Ang ano po naman dito, meron tayo talaga mga school na kailangan talaga ang field trip. Especially yung ating mga private schools. They need that. Ang iba po kasi ang kalakaran ng public schools at private schools. Sa public schools kasi dapat libre at saka talaga pong dadaan. So, ano po dito is ready market kasi sa public schools, madaming dadaanan. Okay, to let you know, meron po tayong supervisors, meron po tayong SD, SDO, PESPA, NAPSI, faculty heads. Lahat po yan, merong percentage. Ang napupunta po sa ating mga SPTA is 10 pesos, 20 pesos. Sa field trip. Okay, public. Okay, sa private, from division sa isang division yan. So ngayon dito, ang lagi pong pinag-aawayan is field trip. Okay, yan po yung ano dito, no? Yes, dapat sa private schools, wala na silang problema kasi they are allowed to do field trip. Ang pagdating po sa public, ang lagi ko pong kinakalaban yung field trip kasi nga po,
ito yung kawawa po yung mga bata. Okay, especially mga 4 anak, 3 anak, kaya nga nasa public school. Dati na ng field trip is 700, ngayon nasa 1,008, 2,000. Eh kung 4 po yung anak nyo. At kapag hindi nakasama, ano po yung cost? Sir, kapag isang bata hindi nakasama sa isang field trip, ano po yung magiging feeling ng bata? Di ba, nabubuli? Tapos nagiging OP. So ngayon, uwi ng bahay, sasabihin kay nanay, aawain si nanay. So ngayon dito, siyempre sasabihin nanay, pupunta na lang sa barkada or mapapahiya yung bata. So yun po yung causes ng ating mga fundraising sa public school po. Okay? Iba po ang private. Kasi sa private po may mga pera ang mga bata. Okay? Tulad po sa amin sa Southeastern College, ang ginawa po namin sa Southeastern College, no? Okay? I suggested, pagdating ng enrollment, siya na maging practice nyo rin to, no? Pagdating ng enrollment, isama na yung funds, for example, 150 or 200 pesos sa enrollment para sa PTA funds ng estudyante. Napakaganda po ng aming PTA sa Southeastern College. So, for the whole year, wala na pong collection. So, pagdating Teacher's Day, so ando na po yung pondo, hindi na maniningil sa bata. So, marami po kami nagawa. Sa ngayon po dito, that was, kailan ba yun? Nangungutang ko na. Okay? Pero po, naging suggestion ko sa aming Southeastern College, kasi may po yung mayari ng private ng Southeastern College. So, ayaw niya rin i-istorbo. So, sabi ko, ma'am, ganito gawin natin. Isama na lang natin sa enrollment yung PTA funds. That is very effective. So, walang collection, walang selling ticket, at ando na po lahat na. Siguro yun po yung maging isang practice po natin. The best support we can give our teachers is trust, teamwork, and shared responsibility. Leadership is PTA is not about holding power. It's about holding trust. Support schools improvement, transparency, and child safety initiatives. No? So yun po yung aming nagiging role, no? Ating PTA. Ito pa po, partners in school governance, school governing council, SGC, no? Ang private school po ba nakapasama sa SGC? School Governance Council, so wala po, no? Public schools lang po yan. SIP, wala rin po sa private schools, no? Promote transparency and accountability, wala po sa private niyan, okay? Sa amin po lang sa public. Support system in teaching learners in PTA programs and boost teachers' morale. Yan po dito, no, sa private school, very active po ang ating mga parents sa mga teachers. No? Maganda po ang coordination. Okay? Advocate for child protection, safe learning spaces, PTA, helps implement child protection. No? For the past 11 years, wala naman po ako naging problema sa ating mga private schools. No? Meron, kasi nga po national, I encounter 5 complaints or 5 issues a day. Minimal na siguro for 1 month, meron akong isang reklamo lang sa public schools. And madali naman pong ma-resolve. Sinasabi ko sa kanila, just go to the principal. Okay? Kausapin nyo na lang kasi don't be shy. Kasi communication is number 1. Tama? Mali? Okay. Yeah. Okay, building school community partnership, no? Ito is importante. Even the private and public schools, meron po niyan. Okay? Okay, sa quality education naman po, okay. Advocates in inclusive and equitable education. The PTA ensures that every learner has a seal in classroom, no? Okay. Parties of bridging digital divide. So, sa digital divide, so sa ngayon po, no, isa po sa tinakad namin sa Senate about yung ating dito, yung para sa cellphone o sa ating private schools and
digital, no? Also, si Sir Dex Galban, so yun po yung isa sa tinakal namin na talagang yung ating AI is coming. So, yun po, ano. Strengthening school community partnership, PTA connected schools and broader community for support and collaboration, builds partnership with local government, churches, NGOs, alumni association, and private sector encourage volunteer. No? Okay, ganito po, no? Ang PTA po ngayon, hindi po nakikita, no? Meron akong mga PTA na mayor na from public school, naging mayor po. Also po, that was inunungan. And then, marami po tayo mga PTA na konsihal. Marami po tayong, isa po meron tayo isang governor ng PTA. So, they came from PTA to government official. At karamihan po ng PTA na naging public servants. Ang gaganda po ng ginagawa. Okay? Nakatatayo sila ng mga schools. Kasi nga po, ang puso ng PTA talaga is volunteerism. No? Ang ano po dito, okay, ano po yung composition ng National PTA? Bakit po nagkaroon ang National PTA? Ang National PTA, we meet members through social media. I use social media. And then, ang nangyari po dyan is, lahat po na nagre-reklamo, for example, meron po tayo sa Cagayan, sa Santiago, no? Yung kortina ng principal is 40,000. Then upon checking, meron siyang almost 6 million. 6 million yung kanya naitago. Okay? So karamihan po kasi sa ating private schools, no, also in Palawan, everywhere po, okay, they use the PTA receipt, pinapasok po sa MOOE. We call that recycled, ano. So, ang nangyayari po niyan, imbis na yung service po ng school is napakaganda, pinapupunta po. Wala po yan sa ating, sa private schools, no. Yung po yung nangyayari sa ating, public schools na siguro, you can help. Okay? Yeah. Oh, okay, kasi nga, di ba, pagdating po sa public school, kapag ka ang PTA marunong na, tumingin na po sa MOE, sa transparency board, tanggal ka na po. Yun po yung aming experience, no? Sir, not all. Not all po ba? Not all, sir. Yun na nga kasi nga ngayon, kumbaga atin kasi, pati mga teachers, no? Okay. Usually, yun ang nangyayari yun po yung kadalasan. Yun ang marami, no? Kapag tumingin na po, naganap na po ng transparency report. Kasi nga po, pagdating po ng election, kasi napakasakit po na mangyayari ngayon. Tulad sa Manila, okay? Yung aking NCR Regional President, ayaw po umalis. Kasi 2 years na ngayon walang PTA Federation ng Manila. So, hindi po dapat. So, I'm asking her to call an election. Okay, no? Partners bridging the digital divide, support the health, nutrition, and child protection. Okay. Ano na po ang advantage ng PTA, no? Okay. So, ang PTA is in partnership with PhilHealth and then other NGOs at iba po nga agency, no? Tulad ng INED or something, iba-ibang agencies, no? So, lumalakas po yan. What I do, kapag ang invitation po sa Congress, yung mga active PTA president ko, sila po yung pinapupunta ko. Para po matuto, no? That's part of our training. So, ayan po, sabi nga ni Sir, sa US, nasa congressman ng ating mga PTA, dito po kasi, we are now, kumbaga at least, nililimit po namin yung mga PTA in politics, PTA in business, PTA suppliers. So, napipili po namin yan. So, yung aming transition of officers,
pagka nakita na po namin na, kumbaga, vested interest, we ask them to leave. So, ang kinuha namin is to advocate with heart for children. Yes, ang dami po. So ngayon, meron na po tatlong function na po kami. Yung mga breakaway na sabi ko, they cannot join our advocacy. And kasi hindi niyo po ma-check. Kasi nga po, we need to invite them to join. Pagka nag-join na po sila, so that's when we see kung ano po yung kanilang interest. So ngayon, kapag meron po ganyan, so talaga po pagka nakita kasi, ang PTA po kasi laging inhibition. Uy, just na naman tayo dito. Okay. Ito nga business type, PTA business, no? PTA tour operators po ang tawag namin dyan. PTA supplier, sila nasusupply catering, kitchen, ano po. So, kasi nga po makikita po natin, ang Pepet Public Schools is a ready market. Teachers are ready market. True. So, lalo na sa London dito, London doon. Okay? So, ngayon, isa po sa masakit, marami po akong natulungan ay yung mga may utang, yung mga bagong teachers na hindi pinapasweldo ng 4 months, 6 months. Kasi nga po, parang pilitan mag-low. So, gumawa po ako ng Facebook ng Facebook group ng PTA, yung mga teachers na nilo. So, when I reach out with, kasi kadalasan po sa South when I reach out with Yusek Diosdado San Antonio, dati siyang SDS at saka Regional Director ng Region 3. So, ang dami nangyayaring gano'n na yung mga teacher walang sweldo for 6 months or 3 months. So, when I investigated, kailangan po nilang umutang bago makasweldo. So, yun po yung tirabaho namin ni Sir Dance San Antonio. Sino po nakakakilala kay Sir Dance? So, he's one of the best. He's one of the, kumbaga, at least, he opened the window ng using social media. Siya lang po, kalamba lang po, ang nagkaroon ng social media na dire-diretso sa DepEd. So that's to kami nagkasundo ni Sir Dance, no? Okay. Sa ngayon po, ang National PTA is in MOU with PhilHealth sa ating yangang program. So, yan po yung natin. So, may insurance ang ating mga teacher. Ang po dito, siguro po sa ating mga principal, you try to bring the YAKA program in your schools. Malaking bagay po yan. Sir, as long as meron kang national ID, National ID? pag meron national ID, pwede kang mag-apply sa YAKA program. Maski hindi po. Hindi sir, kailangan. Kailangan? Yes sir, may national ID bago makapag-apply sa YAKA. Okay. Nasa app siya ng EGOV. Ay, sa EGOV, pero yung punta po kayo sa direkta ng PhilHealth. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, basta ID lang po muna. Kasi nga po, ang kailangan po natin sa estudyante, senior citizen, PWD. So, may regular reference po. Yung ating mga teacher po, automatic po may kaltas po naman yan. So, yung iba po, wala pong bayan. Sir, sayang yung 20K pag hindi naka-register ka, then dapat in 1 year magamit mo siya. So, Yes po. yung 20K. Meron tayo po tayo 20,000 na free medicine. No? Check up. Okay, ang kasarapan sa nataas na po yung ating, libre na po yung ating dialysis. Sino po may sakit sa puso, may balato sa puso? Ang kailangan ng angioplasty. Okay, spread the news po, no? Ang angioplasty po kasi libre Kaya na po. yung health card natin. Okay? Buhay ka na. Tapos po yung ating mga cancer patient is 1.5 million po. Ang ating kidney, every week po, libre na po ang dialysis. So, you need to register yung ating mga nanay, ating mga lola, yung mga senior. Wala po silang babayaran. Ang ating PWD, wala po silang babayaran. Ang isa pong duty ng National PTA, no? Is to, kasi nga po karamihan po natin mga parents is
Wala pong alam. So Pre-health na kayo? we are giving information to our spreading the good news. So, information dissemination po kami. Saan ba school niyo? That's for everyone po. So, ano po, napakaganda po ng Ang PNL. layo-layo, yung huli kayo sa balita. So, na yung libre class yung kung meron na yung 20,000 na libreng gamot for 1 year. Sir, hindi lang siya sa public, mga pang-private. Lahat ng... Yes, ang una po na aming target is private schools. No? So, sa private schools, they need that. No? Kasi nga libre. No? Ito po yung dali nyo sa mga magulang nyo sa kasi nga po. I think every school, no? Ang pagkakaalam ko po, they give budget. No? Kasi nga po yung school clinic nyo, they will supply you with everything. Kung magiging branch ng PhilHealth. Sir, consulta package naman yun. That was konsulta, pero wala na pong konsulta natin. Pero ngayon sir, yun yung ina-apply ngayon sir, na lahat ng mga estudyante, teachers, ay may form na i-fill up. And meron consulta package the moment na ma-register. Kasi noong 18, nag-usap kami ni President BP ng Sa PhilHealth. inyo meron sir? Ang ano po dito, tinanggal na po yung konsulta. Yakap na po. Yakap na po. Yakap. Kasi yung konsulta, medyo hindi maganda yung pangalan. So ngayon, Yakap. yakap na po. Ganun po yan. Okay? So governance and leadership as a PTA as model of integrity. No? Number 1, lead with integrity, non-political, transparent, and service-driven leadership. Yan po yung aming ipinupush, no? So ngayon, kapag wala po dito, is talaga po tinatanggal po namin. So ngayon, to strengthen us, siguro, I need the help, no? We need the help of our school owners and school principals ng ating private schools. So ngayon po ito, bakit po namin yung pinupush Tapos apply na naman. na magkaroon ng PTA Federation of Private Schools? Kaya meron po tayong isa Private School Athletic Association. So ngayon dito, kapag kayo po inakasama po doon sa ating local school board, nakasama po kayo ng representative, no? Makikita niyo po yung tinatawag nating mga SEF. Ma'am, alam niyo po, sino po nakakita ng mga SEF? Mga principal school owners. Ang tanong po, Sino po nakakita ng special education fund ng isang city or province? Ito ay okay. That's what ano nga po, no? Kaya nga pinupush namin. Kasi nakatago po yan. Ayaw pong ilabas. So ngayon, sa NCR, mga sir, itulungan niyo ko dapat sabihin sa mga PTA nyo, hanapin yung SEF. I'm requesting to be posted, special ay ma'am, to be posted in schools, So ngayon, bakit po kami nagkaroon ng aircon at saka allowance ng mga bata? Kasi nga po, distribute ko yung SEF. So, ano po ba yung SEF, no? It's 1% coming from the tax of the city municipality. So, ano po dito, yun po yung doon po mga galing. So, plus merong pondo ang national at saka kung local. Tulad naman po dito, napipilit po natin, kapag ang PTA po marunong, mapipilit niya yung ating mga local officials to give, maglagay ng pondo sa ating mga. Now, ano po yan? May office po yan. Kasi nga po, chairman po ng local school board is the mayor, vice is superintendent. No? So ngayon, meron po tayong sa tao dito. Pitupit po yan, faculty, teachers, no? So ngayon dito, wala pong representasyon ang private school PTA. Kailangan po natin yan. So, ang ano po dito,
Maghihingi po kayo sa DepEd no, ng ano, sa division ng special Hindi naman education. ang private. Doon yung makikita, okay? Kasi nga po, ang ginagawa po ng ating mga local government, okay, buo na yung SEN. Pipirmahan na lang natin. So yung kaming mga marurunong, hindi na kami pipirma. We want na kasama kami sa paggawa. So ngayon kasi sa SPM, SIP, sa Pasig po, ang ganito po nangyari, no? Pag-upo po ni Pico. Okay? Nangyari po dito sa Pasig, lahat po ng PTA, hinihingan ngayon ng listahan kung ano po yung mga kailangan nila sa school para ipasok po sa pondo ng SPM. Ganun po yan. So, sir, tulad na sinasabi mo, yung mga suggestions is bottom up. Manggagaling po sa baba, going to taas. So yun po yung kailangan natin, ano? Change the education dapat po, tulad po ng ginawa ng DILG nung araw, is bottom up policy. And also, no, meron po tayong DILG, tawag ito. Nire-require po ng DILG, no? Na maging member ang mga association sa civil society organization. Kung kayo po ay nakasig register, siguro sa ano po ninyo, buo po kayo ng ano ng Federation of Private School, then i-register niyo po sa City Hall, sa Civil Society Organization. So required po ng ano yan, required po ng DILG yan, na mag-register po ang mga association sa Local Development Council. So ngayon, kapag dating po ng mga program, is kasama po kayo. So then you can represent your organization doon po. Kasila. Ay po yung may bitbit ng mga... Okay, call to action. One family, one school, one community. Yun po yung panawagan namin sa ating mga PTA. Reawaken the bayanihan for children education in national unity. What we are doing now ever since is volunteerism. So, talaga po ang PTA is volunteerism. Palagi tayong abono. So, ang ano po dito, napakarami po ng ating mga guardians, no? Ating mga apo, di ba? Sinasabi ko nga, isa sa aking sinasabi, kung kayo po ay nagpapaaral ng ating mga anak, gusto niyo ba yung environment yung hindi nakapag-aral? Wala po kayong safety. Kailangan po natin tulungan yung ating mga kapitbahay. We need to educate them para po maging safe yung ating mga anak, ating mga environment. Strengthen family is the foundation of education. Siyempre nga po, education starts at home. I think a barangay, takes a village to educate the child. Karamihan po ngayon, hindi na po village, barangay na po talaga. And also, it takes our community, our school owners, and our parents, volunteers to change the education system for good. Also, mobilizing the community through bayanihan lagi. PTA kasi, wala kami. National PTA ever since, hindi po kami kumuha ng sponsors. We had events, we have, wala po kami sponsors. To set an example, kung kaya namin, mas kakayanin yan. So, by next year, makahanap na po kami ng sponsors. Promoting unity and shared responsibility. Every parents, every teachers, every one of us, yung ating mga kuya, tulad po ng ginawa ko sa dance sports, okay, we're teaching for free. Libre pagkain, libre damit, libre pamasahe, everything. And then ngayon, that was 2003, hanggang ngayon po, dire-diretso po yan. So yung aking mga scholars, they are doing what I'm doing. So, yun po. Okay. Let us stand as one. Parents, teachers, and leaders. United with a common dream for our children. Ito po ngayon yung ating mission kasi nga po. Kung ano po yung nangyayari sa ating gobyerno,
siguro po, simulan po natin sa ating mga pag-aaral sa eskwelahan po natin. Ano? When we live as one family, one school, one community, we will not just build classroom. We build the future of our nation. So ngayon, okay, I'm one of the, naiwan po ako sa Malacanang nung araw ng panahon ni Marcos. But now, hindi na po ako nakikialam sa politics. I concentrate on PTA and then do research. Marami na po akong ipinasa mga policy at amendment ay hindi na po na-aproba. Siguro, by January, through the help of Leviste, no? Kasi nga, nakita po hindi po ako nagpapa-champion sa ating mga iba-ibang kandidato at politiko. Isa lang po yung nakita ko na talagang dedicated sa education. Okay? Si Ligarda at saka si Leviste, no? Si Leviste is nakipag-usap sa akin paano namin mailalagay yung 1,000 pesos allowance per student. Payag ba kayo na magkaroon ng allowance yung mga bata? Master teacher. Public and private yan, sir. Both public and private. Yun po yung pinapasa ng batas, which is good. So, yung ano po dito, saan po kukunin ng pondo? So, yun po yung naging problema. Marami po pagkukunan ng pondo at napakalaki naman po ng ating budget. Especially sa ngayon po, almost 900 yata yung hinihingi natin. Kasi nag-host yung... Part of yan, pinababawasan yung ating yung sa DPWH, ilalagay po yata sa ano. And then, may personal funds. No? So, our educators, PTA will evolve. Oo. Hindi No? na. Kahit ano pong bigil nila no, sa public schools, talaga po ang sinasabi ko sa kanila lahat, okay, let's forget everything, let's move on. Nabigyan ng panahon ng PTA, kasi nga po, no, we will evolve. Noong araw po, wala pong alam ang mga PTA natin. Kasi nga po, tinatawag po dito is, siyempre po yung mga oldies natin, yung mga panahon namin. Ako kasi 66 po rin, ako 66 na ako, no? So yung mga kasamahan ko po ng araw, kasi karamihan po na nasa public school, eh hindi naman po nakapag-aral, ay yun po. So hindi po nila alam yung kanilang ano. So ngayon dito, with help of social media, AI, napakadali na po. PTA will evolve. Okay, marunong na po sila. They can ask, no? They are political leaders, no? Meron tayong mga PTA na lawyer, mga guardians, mga lolo-lola na talagang retired. So, meron po tulad po ni Dr. Jocelyn Marshall, NCR, supervisor, education supervisor, handling the palarong pambansa, with Ms. Naki Bayumay, superintendent, Superintendent Junio, sila po yung mga retired na kasama ko po sa national. So ngayon dito, kung kami po ay nagsimula na puro volunteer lang, we are evolving. So ngayon, yung pinagawa po namin batas is for education change for good. Maraming salamat po. Baka may tanong po kayo. Available po. Okay? Thank you very much po, Sir Willie. Alam niyo, sir, ang sarap niyo makwentuhan. I can see that he is actually very knowledgeable at talagang alam niya pati ang mga pasigot-sigot kasama ang sir. Sir, sa susunod ulit na pagkakataon, sana yung pagkakas kami. Hawag po magsasawa. Of course, invitahin po lang nyo. Open po kami. It's a great opportunity for us ano po, no? Kasi nga po, we need you. Sino? We need educators. Si Sir. Yes. And then, to strengthen yung PTA po in every school. Meron po tayo mga guidelines na talaga po napakaganda. Kami po ang gumawa nun. And then, we still amending it. And then, marami po tayo for change, for good po. Maraming salamat. Alright, palapakan naman natin, Sir Willie. At this point, Sharon, Sir John, please help me in awarding the certificate of recognition to Sir Willie for our last plenary session for today. And Ma'am Rosh, could you please do the honors to read the citation? Pwede naman siya. The certification of recognition is proudly presented to Mr. Billy O. Rodriguez for selflessly sharing invaluable time
knowledge, and expertise as a resource speaker during the second National Conference Workshop for 2025, Becca, Bridging Gaps, Building Futures, Advancing Quality Access and Child Protection in Basic Education, held on October 28, 2025 at Street Bell Hotel, Blue Lake, Manila. Your inspiring insights, your ethical influence, and professional contributions on the topic empowering PTA role in family, school, and community in strengthening quality and equitable access in education have greatly enriched the participants' understanding and strengthened our collective commitment to uphold quality education and child protection in all schools. Presented this We are 28th of very, October thank you po, Ma'am Rosh. We are very honored this evening because we are joined by one of the legends in DepEd QC, our retired USTN and former SGOT chief, Ma'am Namoro, who is here with us this evening. Ma'am, could you please join us in awarding the certificate? Ayan, thank you po. Alam niyo, ang ating Ma'am Sharon, ang galing mag-invite ng mga malalaking tao. Ngayon ako nakakita ng seminar, nagsama-sama PTA, Central Office, iba-ibang organization. Ma'am, kayo na po ang award. Okay lang. Dito na, yung ano natin po, kids. Thank you. Ayan, sige po. Picture, 1, 2, 3. Ang taas eh. Yan. Yan ang mga ulo nila. Esa yung kisame. Sensei Adolf, could you please join us for one photo ops for all the speakers for today? Ayan, sama-sama na po lahat ang nagsalita. Ako yan. So, wala na po yung iba nating speakers earlier. Ayan. Ito pa sila. Up. Okay, sa gitna naman po. Dito naman po tayo sa aisle para kasama yung ating participants. Last na. Konti na lang. Kaya na sila. Konti na lang po. Dito tayo. Ma'am Ruby. Ako mag-picture. Ma'am, please join us. Ito po. Ito po. Alright. Okay. Lastly, before we